Maligayang pagdating sa laro ng survival sa malalim na dagat. Bawat manlalaro ay may sariling kwarto ng mga perlas. Sa labas ng kwarto ay ang ilalim ng malalim na dagat. May mga sorpresa sa malalim na dagat. Ngunit mayroon ding walang katapusang panganib. Tandaan, ang kwarto ng perlas ang tanging ligtas na lugar. Kapag lumabas ka sa kwarto ng perlas, ikaw ay magiging nakalantad sa mga mata ng mga hindi kilalang nilalang. Ang bituin ng espiritu ay maaaring mag-upgrade ng shell house. Pero kailangan itong hanapin sa malalim na dagat. Personal na impormasyon. Forum. Pamilihan. Tahanan ng pagsasama-sama. Tiwala sa pagsusuri. Hindi ito tungkol sa pagtatanim o pagliligtas sa sarili. Tiyak na kamatayan sa kalaliman ng dagat. 2-1-0. Talagang nasa kalaliman ng dagat ito. Maaaring mag-imbak ng mga paunang materyales ang espasyo. Maaaring mag-imbak ng mga paunang materyales ang espasyo live may mga tao. Maaaring mag-imbak ng mga paunang materyales ang espasyo. 70 tulong, 0 per 1,000 suporta, 0 per 24. Isang bote ng tubig at 2 tinapay. Hindi ito tatagal ng ilang araw. Maubos din ito sa labas. Isa na namang aalis na. Hindi nga talaga inaasahan na may isang malalim na dagat na multo sa labas. Walang nabanggit sa forum tungkol sa mga bullet screen na paalala. Mukhang ako lang ang nakakakita nito. Piraso ng bakal. Koral na may balahibo piraso ng bakal. 2-0 kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lumabas at maghanap ng materyales. Piraso ng bakal kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lumabas at maghanap ng materyales 2-0. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong lumabas at maghanap ng materyales piraso ng bakal 2-0. Karaniwang ugat ng koral, pinagmulan 0 per 1 may multo sa labas ng pintuan koral na may balahibo piraso ng bakal. Kailangan munang magtiis. 7/5 kailangan munang magtiis. Naku po, ang dahilan kung bakit hindi pumasok ang dagat sa coral room ay dahil may mahika ang coral room. Ang mahika ay may hangganan. Sa ganitong bilis, kakayanin pa hanggang 4 na araw. Kakalabas ko lang po para mag-imbestiga. Nakatagpo ng karaniwang koral na kayamanan. Dapat mabilis kapag lumalabas. Agad na bumalik sa bahay pagkatapos makahanap ng bagay. Ang pagsisiyasat sa bula ay nagpapahintulot sa akin na kumilos sa ilalim ng dagat. Ngunit ang magagamit ay kapangyarihan ng bahay ng mga perlas. Sa kanang harapan, may isang pugad na mga anino ng seahorse na itlog. Kung makukuha bago ang pagbuo, ito ay isang napakagandang simula. Buto ng kabibe ng kabayo sa dagat. Ang kahon ng yaman ay resource lang. Ang itlog ng kabibe ng kabayo sa dagat ang tunay na panalo. Pumunta na siya, nahanap niya na talaga. Huwag kang masyadong masaya agad. Bumalik na naman ang malalim na dagat na multo. Ang bilis ng multo sa malalim na dagat. Makakarating siya sa loob ng 30 segundo. Ibigay mo sa akin ang A. Pero siya ay tinamaan ng soul poison. Walang soul grass. Bumababa ang limit ng lakas. Sa huli, siya pa rin. Soul poison. Bumaba ng 10 puntos ang limit ng lakas. Ang Enkes na gamot ay makakabawi ng Efe. Ngunit hindi maalis ang kaluluwa ng lason.
Itong mga bullet chat parang nanonood ng live. Basta't pasiglahin ko sila. Baka makakuha ako ng mas maraming pahiwatig. Palagi akong giniginaw sa likod. Parang malapit na akong mag-uwi. Siyempre, kung tinamaan ka ng kaluluwa ng lason, malamig ka talaga. Lugar kung saan naglalakad ang mga multo sa malalim na dagat. Karaniwan itong may mga damong humuhuli ng kaluluwa. Ngunit masyado siyang mahina. Kailangan niyang iwasan ang mga multo para makalakad dito. Sa katunayan, may pag-asa pa. Nakuha niya dati ang mga itlog ng anino ng seahorse. Ang damong humuhuli ng kaluluwa ay nasa lugar ng mga multo. Ang tanging pagkakataon para makabawi ay ang mga itlog ng anino ng seahorse. Paano ba ito inkubate? Hindi ba? Kailangan bang magdagdag ng EC? Ito ang Shadow Seahorse. Pinagsasama ang lakas at ganda sa isang katawan. Pinagsasama ang lakas at ganda sa isang katawan. Nahulog ako sa kanya. Sa simula, ang mga tagapangalaga ay umaasa sa mga mandirigma. Huling bahagi ay nanghihina. Ang pinakabugi na bahagi ng seahorse ay ang huling bahagi. May gamit din naman. Kung hindi lang sana nakatali at hindi pwedeng baguhin. Matagal nang pinalitan ng mga eksperto ang Shadow Seahorse. Hindi pwedeng baguhin pagkatapos matali. At limitado ang mga slot. Ang Shadow River ay nagiging anino. Pabilisin ang paggalaw. Pagsalakay ng kadiliman. Gamitin ang enerhiya ng kadiliman. Patuloy na ubusin ang eggs na halaga ng kaaway. Larangan ng kadiliman. Lahat ng unit ng kaaway sa larangan ay makakaranas ng pagsalakay ng kadiliman. Mag-stack sa magkasanib na labanan. Mas mataas ang antas ng dilim na sumisipsip. Mas mabilis mong maubos ang eggs. Malakas ang kasanayan. Pero sabi ng barrage, hindi pa nila kayang talunin ang multo. Ibig sabihin, hindi pa sapat ang antas nila. Magaling ang Shadow Seahorse, totoo. Pero ang mga mababang antas na seahorse ay sobrang konti lang ang nagagastos na. Ang NP value sa laro na 100 ay nangangahulugang porsyento. Hindi ito ang aktwal na halaga. Ipinapakita ng Deep Sea Ghost ang 100 net. Maaaring may ilang libong puntos ito sa aktwal. Ibig sabihin, para makaligtas, kailangan munang mag-level up. Sabi ng laro, ang koleksyon ng Spirit Orbs ay makakatulong mag-upgrade. Pero paano nga ba kuhanin ang Spirit Orbs? Maaaring makuha ang espiritual na perlas mula sa kayamanan. Huwag umasa sa kayamanan. Ang espiritual na perlas ay pangunahing nakukuha sa pakikipaglaban. Kahon ng kasanayan. Maaari ring ipasa ng mga manlalaro ang kasanayan ng uri ng sundalo. Magandang gamitin ang kasanayan. Ngunit masyadong malaki ang konsumo. Aalis na kami. Mabilis, labanan ang mga halimaw. Tawa ng bayan. Nandito ka sa pag-post ng mga komento, hindi niya naman nakikita. Kaya subukan mong lumabas. Hugis ng anino. Naging isya ng mga maliit na seahorse. Huwag masyadong lumapit. Gamitin ang madilim na larangan para durugin siya. Mabagal na ito. Epektibo ang pag-atake ng kadiliman. Maaari pang ipagpatuloy. Hindi ko na kayang magtagal. Ihiga mo ako. Ang prehistorikong hipon ay nawasak na. Dagdag na 400 sa espiritu. Ibinibigay ba ito? Prehistorikong hipon. Maaari ring ay bind ang mga halimaw. Kumuha ng isla. Dapat ay magbabind ang streamer. Karaniwang nagbabind ang mga baguhan sa unang halimaw. Ngunit masyadong mahina ang hipon laban sa mga multo. Sa nayon ng mga baguhan, ang hipon ay hanggang 10 antas lang.
Ang mga multo sa malalim na dagat ay hindi bababa sa 15 antas. Kanselahin. Ang depensa ng sugat na ito. Madaling masira ng multo. Kanselahin. Sobrang pangit, ayaw ko niyan. Antas 4 na real na perlas, mukhang marami. 4 na real na perlas, mukhang marami 10208. Talagang ibabagsak. Sapat lamang para itaas ang 8 seahorse sa antas 2. Sa wakas, parang isang lugar na maaaring tirahan. Bukas, kailangan kong maghanap ng soulgrass. Ipagpatuloy ang pagpapalakas ng lakas ngayon. Mga materyales pagsasama. Ang layunin sa pagkakataong ito ay ang sirena na nabanggit sa bullet chat. Ako ay sinumpa ng isang mangkukulam. Tanging halik ng prinsipe ang makakapagligtas. Kailangan ito upang maalis ang sumpa. Handa ka bang tulungan ako? Pasensya na, hindi ako prinsipe. Hindi ko maaalis ang iyong sumpa. Ngunit ayos lang. Maaari kong alisin ang iyong sakit. Huwag. Ayaw ko nang alisin mo ang sakit. Huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa akin. Ang pagtulong sa kapwa ay magandang katangian. Gusto ko ring tumulong sa mga hayop. Ayaw ko nang alisin ang sumpa. Nakatawid na ako. Kaysa sa pagtawid, mas kailangan mong makapagpatawad. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay magandang katangian. Paalam na ako. Hindi ka tao. Kaya kailangan kitang palayain sa sakit. Sige, ibaba mo muna ang sibat. Ang sama mo. Gusto pang guluhin ng artista na ito ang aking pag-iisip. Salamat na lang at lagi kitang binabantayan. Hindi ito yutot. Ito ay pagbaril. Kung sasabihin kong aksidente ito, maniniwala ka ba? Ako'y nagdarasal para sa iyo. 500 na espiritual na perlas. Ibinibigay ba ito sa sirena? Hindi. Gusto mo bang i-bind ang sirena? Sa sobrang ganda niya. Sirena. Kung na-bind ba ang sirena ng mali? Ang sirena, nakakalito at bulalang ang epektibo. Ang kalituhan ay walang epekto sa malalim na dagat na multo. Bula rin ay para lang pang shampoo sa multo. Tanggapin, kanselahin. Ang pangit naman nun. Ang pangit naman nun, kinontra. Ngayon, nakalikom na ako ng 600 na espiritu. Saktong ma-upgrade ang bahay ni Shanbei at ang anino na si Horse. Sa level 4. Dumating na ang malalim na dagat na multo. Tapos na. Malayo masyado ang streamer sa bahay ni Shanbei. Hindi makabalik. Nakita na siya ng multo. Hindi makatotohanan ang makabalik. Ang harapang laban ay isang pagkakamali. Ang tanging paraan ngayon ay magtago. Nakita na kita. Huwag ka nang magtago, nakikita na kita. Ibigay mo sa akin ang Nanalo sa sugal. Hindi ito natagpuan. Nakawala.
Hindi kailanman maisip ng multo na ang host ay nakatago sa ilalim nito. Mas gugustuhin pang mailibing ng buhay kaysa lumabas. Sobrang brutal. Basta't buhay, ayos na. Walang nakakuha pa rin ang pansamantalang damong pang-ayos ng kaluluwa. Pero ang mga kaluluwa na nasira ay dumarami na. May lumitaw na mantis shrimp na may buntong pakpak sa 1 kilometro. Talagang nakita ko ito. Bihira ang ganitong klase ng hayop. Kapag nandyan siya, kahit mga ghost na level 1-0 pa, hindi ka basta-basta mapapatay agad. Dumating na ang kakaibang nilalang na kayang pigilan ang multo. Sugod sa direksyon ng 3 oras. Huwag kang tumawa. Hindi makikita ng streamer ang mga bullet comments. Kaya maglakad-lakad na lang. Suntukin sa harap. Mapapatay ako agad. Kailangan ko lang maghintay na mamee sa hippocampus. Layo-layo ako. Ang bilis. Huwag itong dumikit sa harap. Pumasok sa ilalim nito. Kaya't sa likod na shell. Masyadong mababa ang buhay ng tagapangalaga. Huwag tayong magpakatigas. Nasa isang hakbang ang tagumpay o kabiguan. Nakabind ba ang mantis na may buntot na parang ibon? Nakabind. Mula ngayon, mayroon na akong unang mandirigma. Kapag nakatagpo ako ng mga multo sa kailaliman, hindi na ako kailangang tumakas. 550 na espiritual na perlas. Ang ganitong kakaibang halimaw ay nagkakahalaga ng 550 espiritual na perlas. Ito at ang sirena. Hindi talaga pareho ang antas natin. Tama. Ang 1-0 level na kalaban ay katumbas ng 550 na espiritu. Bagong manlalaro sa bayan. Halos tapos na kaming labanan ang mga maliit na boss. May natitira pang isang maliit na boss at isang malaking boss. Kaya nagsimula ako sa unang kalaban. Lahat ng kinakalaban ko ay boss. Hindi nakapagtataka na sobrang hirap ng larong ito. Kailangan ng 550 na espiritu ng perlas para umakyat sa ika-1-0 na antas. Tama lang ito sa dami na lumalabas. Sayang, ang antas ng tagapagtanggol. Hindi pwedeng lumampas sa antas ng bahay ni Shanbei. Uwi na. 50 na lang ang natitirang limitasyon ng lakas. Kailangan kong mangolekta ng soul grass bukas. Paano mo nalaman ang daan pabalik? Nakita mo ba yung landmark? Dapat lang na maglakad sa direksyong ito. Ang talino ng host ay sobrang galing. Nakatakbo siya ng ganito kalayo sa madilim na dagat. At nakapag-record pa gamit ang mga landmark. Buti na lang matibay ang mukha ko. Sige lang, tuloy mo ang papuri. Tagapangalaga naman dirigmang sipa, manting, hipon. Attribute, ginto. Tubig. Antas, level 4. Kasanayan, jade armor. Kama ng manting, kumikinang na mga antena. Pakpak ng isdang sulyap, walang kamatayan na katawan. Malaki ang itinaas ng pisikal na lakas. Patuloy na pag-unlad ng potensyal ng katawan. Ay ang mandirigma ng mantis na may buntot.
Nasusi sa pagpapakita ng kakayahan. May iba pang mga kakayahan na malakas. Ngunit ang pasibong ito ang susi. Mayroon akong kakayahan ng seahorse. Ngunit maaari ko lamang itong gamitin ng ilang segundo. Dahil hindi kayang suportahan ng katawan. Ito ang walang kamatayang katawan. May epekto rin ito sa pagiging fit. Hindi ko alam kung sino ang magiging mura sa hinaharap. Mga babae, hindi pa lumilipas ang panganib. Ang puso ng monghe ay hindi dapat magalaw. Bumaba ang limitasyon ng lakas sa 45. Kailangan makuha agad ang halaman ng pagpapalusog ng kaluluwa. Magpatuloy lang ng 300 hanggang 400 na metro. Nandyan ang malalim na dagat na multo. Dito madalas naglalagi. Sana hindi magkamali ang host sa daan. Kaya ng host yan. Mataas ang kanyang kakayahang makaramdam. Nako, nahuli na. Hindi pa siya bumabalik. Sa pagkakataong ito, mahuhuli ko siya. Ay nako, niloko na naman ako. Kung hindi dahil sa paalala sa chat, hindi ko talaga mahahanap dito. Ang halaman ng pagpapalusog ng kaluluwa ay tumutubo sa bundok. Siyempre, kailangang sumipsip ang halaman ng pagpapalusog ng kaluluwa. Upang tumubo ito. Ang mga multo na uri ng halimaw ay nagpapalakas ng lakas. Hindi lang sa pamamagitan ng espiritu ng perlas. Kailangan din ng mga damong pang-soul. Hindi nakapagtataka na puno ito ng mga ligaw na halimaw. Mukhang lahat ito ay gawa ng mga multo ng malalim na dagat. Nabisto ang plano ng pag-alis ng tigre sa bundok. Ngunit nakuha na ang mga damong pang-soul. Gumamit na ako ng isa ng maaga. Nabawasan na ang stamina mo hanggang 100. Ngayon, kailangan mo na lang magpalit ng ruta pa uwi. Nakuha ko na lahat ng mga gamit. Huli na ang galit mo ngayon. Sumunod na ang multo. Lalong lumalapit siya. Malayo pa ang bahay ni Shanbei. Hindi siya kayang takbuhin ng streamer. Kailangan pang tumakbo ng mas mabilis. Ang walang kamatayang katawan ay ilusyon at lumilipad. Halos naipadala ko na ang sarili ko. Naka-open ang pinto pero hindi siya makapasok. Talagang ligtas dito. Tapos na ang alitan. Ang damong pangsalba ay interes lamang. Darating ang araw. Babawiin niya ang pera na may interes. Sobrang galing ng streamer ko. Akala ko nagkamali lang siya nang madiskubre. Hindi ko inasahan na sinadyang magpanggap. Pinayagan niya sina Haima at Ghost na mag-away ng paulit-ulit. Sinamantala niya ang pagkakataon na pumunta sa City Mountain para kunin ang Soulgrass. Sa huli, nakapag-isip pa siya sa oras. Bagong paraan ng paggamit ng Shadow Transformation. Ang sama-sama naman nito. Akala ko pa naman magbibigay ako ng buod.
Hindi ko akalain na kayo na ang nagbuod para sa akin. Boss 869, boss. Mayroon pa bang na gamot? May nagbebenta ba ng spirit nourishing grass? Matutukso ako. Sinasadyang ibinubunyag ng multo ang spirit nourishing grass. Gusto lang akong lokohin para ipadala sa bayan. Hindi nakapagtataka na alam nila. Halaman ng pagpapalusog ng kaluluwa. Akala ko ibang mga espiritu ang nag-audit. Na sinadyang nagpalabas ng balita. May 6 na bote pa ng na gamot. May 1 piraso naman ng halaman ng pagpapalusog ng kaluluwa. Pero nasa kanila. Hindi naman sigurado na mayroon akong gusto. 23. 1-0. Kulang ng na gamot o ng damong pangkaluluwa. Ilabas ang mga nakatagong bagay. Kung mayroon akong gusto, maaaring makipagpalitan. Boss. Maidas na bakas na naman. Maidas na naman. Dito sa dapitan ng Budha, may mga damo pang pang-ayos ng kaluluwa, East size ito. May mga damo pang pang-ayos ng kaluluwa, 025. May bakal ako, tunay na bakal. Tungkol dito, may mga bagay na dapat pag-aralan sa bakal. Tungkol sa materyales, ayos na. 869, tungkol sa materyales, ayos na. Walang kakulangan sa pagkain at hindi na kailangan. 869 mayroon ng tao. Na hindi kulang sa materyales at pagkain. Naglalaro ba tayo? Ng parehong laro. 3, 1-0. Nangongolekta ka ng kagamitan. Tanungin mo ang salitang ito. Alam ko na may hawak kang isang bagay. Tingnan mo ito. Kung hindi lang ito isang sitwasyong kritikal, hindi ko ito ipagpapalit. Isuot mo ito. Kahit gaano kataas ang talon, makakabagsak ka ng walang sugat. At saka, malaki ang pagtaas ng kakayahan ng gumagamit na tumalon. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang gamit nito. Pero mas mabuti ng palitan ito. Para sa lahat ng pagkakataon. Pahinto na baraha. Kapag inaatake ng mga halimaw ang base. Kapag inaatake ng mga halimaw ang base, maaaring pabagalin ang pahinto na baraha ang bilis ng mga halimaw. Kapag inatake ng mga halimaw ang pangunahing kampo. Ang pag-antala sa card, ang delay card ay maaaring pabagalin ang pag-atake ng kalaban. Maaaring pabagalin ang bilis ng atake ng mga halimaw. Ang delay card ay maaaring pabagalin ang bilis ng pag-atake, kaya mababawasan ang bilis ng mga halimaw. Maaaring pabagalin ang bilis ng atake ng mga halimaw. May limitasyon na 8 oras, malaking pangunahing kampo. Lahat ng card ay may limitasyon sa oras. Ipinapakita nito. Ang laro ay sa huli ay matatapos din. Hindi na kailangang limitahan ang pag-atake ng mga wild monster sa bahay ni Sanbei. Ito ay isang pangako. Basta makuha ko ang halamang panggaling ng kaluluwa. Gagawin ko ng walang kondisyon. Ang isang utos mo. Kahit utusan mo ako na gawin ito. Kailangan ko pa ring sundin. Siyempre, hindi na pwedeng sumunod pa sa utos ko ng ilang ulit. Yung utos na nagkakaroon ng bug, kanselahin na. May garantiya ang laro. Hindi siya matatakot na lumabag sa kasunduan. Ang tanong, sulit ba ang pangakong ito? Maglakas loob tayo. Kaya bang harapin ang atake ng mga multo at iba pang mga halimaw? Mabuhay. Ipinapakita nito na siya ay mas malakas kaysa sa karaniwang manlalaro. Impormasyon para sa mga manlalaro. Malapit nang matapos ang 3 araw na proteksyon para sa mga baguhan. Malapit nang alisin ang mga halimaw. Bawal ang atake sa bahay ng mga clam. Kung walang hindi inaasahang pangyayari, darating na ang hindi inaasahang pangyayari. Huwag nang matulog. Magpuyat at labanan ang mga halimaw. Kapag nakakuha na ng 60 na espiritual na perlas, huminto na. Sakto na para maitaas ang antas ng bahay ni Sanbei. Bakit parang nagtatawa ito? Isang kuko, nag-aaksaya ng 2 o 3 puwersa ng mahika. Sa ganitong bilis, ang bahay ni Sanbei ay kayang tumagal ng ilang oras. Rebound card. Shield card. Double card.
Maintenance card. Silence card. Calm card at dagdag na slow card. Kumpleto ng 7 na piraso. Alaynan, bakit walang ingay sa labas ng bintana? Ito ay masyadong malakas. Ito ba ay hindi akin? Ito ay itlog. Ginagamit pa ang aking bagay laban sa akin. Makakakuha ito ng bug. Basta't gumamit siya ng malaking galaw, kaya kong pigilan. Kailangan itong mahuli. Kailangan ng daan-daang gifi na kapangyarihan mula sa Shambe. Kalma, kalma lang. Isang malaking galaw na pinilit. Muli itong pinigilan. Sino ang makakayanan nito? Kapag siya ay naging stable, mawawala rin ang mga card sa huli. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi naman pwedeng palaging kumakatok ang mga halimaw. Kapag kumatok ang mga halimaw, masaktan sila ng magic. Ang pinakamahalaga ay ang pagkain. Kapag kumain ang mga halimaw, aalis sila. Hindi naman kailangan matulog ng mga multo sa dagat. Hindi naman siya nasa labas ng bintana ko, di ba? Dito ka na lang umihi at dumumi. Ha 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 ha. Host, gusto mo bang pagtawanan ako? Talagang naiintindihan niya. Walang anuman. Kung talagang kailangan mo, hindi ka makakagamit ng banyo. Maaari kang pumunta doon at umupo sa mga damo. Nakakainis, balik ka muna ng 1 minuto. Para lang kumita ng 1 minuto. Tandaan mong magtabo ng lupa pagkatapos magbawas. Para hindi makapagdumi sa kapaligiran. Mas maganda kung dadalhin mo na lang. Dito sa amin, ganito ang ginagawa ng mga kwalipikadong opisyal ng paglilinis. Gusto mo akong lokohin para lumabas at magpatay. Hindi ako madaling mabola kapag nagpi-play ako. Nakakahiya, walang sukat, 0/001. Ngayon, kailangan ko na lang magantay. Hintayin mong umalis siya bago ka lumabas para mag-farm ng spirit orb. Dapat alam mong gamer ako, di ba? Dapat alam mong gamer ako, di ba? Kaya alam mo na, may recording ba ang player panel? Pasensya na. Kaka-record ko lang. At hindi sinasadyang na-post sa forum ng mga manlalaro. Mas maganda ang buto na may mga bitak na dekorasyon. Dapat nakita na niya ito. Ang mga card ay mga consumable. Hindi ko maaring gamitin ito ng tuloy-tuloy. Hindi ko kailanman sinabi na kulang ako sa espiritual na perlas. Ang daming pinsala. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong niloloko ang multo. Marami akong kasama na nasa kamay ng multo. Ano man ang gawin ng host, hindi ito labis. Ang pag-alis niya ay pansamantala lamang. Kapag natapos na siyang kumain, babalik din siya balang araw. Ang mga nag-iisang halimaw ay sobrang kaunti ang ibinibigay. Matagal akong nagtrabaho ng ilang oras para makakuha ng 70 piraso. Itong mga ligaw na halimaw, parang mga manggagawa sa night shift. Tamang oras sa pagpasok. Yung iba, nagbabayad para makapasok. Sila, buhay ang kapalit. Ngayon, isang pangpang. Nakakabawas ng mahigit 30 na kapangyarihan. Talagang walang hangganan ang bilis na ito. Streamer. Siguradong hindi alam. Mga halimaw sa malalim na dagat. Sa gabi, lahat ng kakayahan ay tiyak na lalakas, di ba? Sa ilalim ng dagat, kahit anong oras, madilim pa rin. Bakit nagbabago pa rin ang estado? Dahil ang araw ay nagpapahina ng madilim na enerhiya. Sa gabi, kabaligtaran ito. Ang mga nilalang mula sa madilim na puwersa ay magkakaroon ng lakas. Inayos ko ng maayos ang mga oras ng mga seahorse. Nakaayos ito ng malinaw. Kahit ang mga kapitalista ay mamamangha sa galing. Kailangan mong kamutin ang iyo. Titingnan ko ang akin. Totoo ba yung video na yun, boss? Ang sobrang talino ng wild monster, nakakatakot talaga. Nagsisinungaling pa. Tapos na, ang protector ko ay level 1 lang. Kung atakihin ng wild monster ang bahay ni Shanbei,
Siguradong mapapahamak ako. Mag-ingat kayo. Kung may spirit pearl, huwag magmadaling mag-upgrade. Hintayin na maubos ang kapangyarihan ng bahay ng mga perlas. Ang muling pagsilang ay makakatipid ng kapangyarihan. Nakuha. Basta't walang ginagawa, wala namang masama. Kung makakatulong man lang kahit kaunti. Mas marami ang makakaligtas. Mas madali ang pakikipagkalakalan sa hinaharap. Tuwing nag-upgrade ng bahay ng mga perlas, hindi lang mapupuno ng magic, pati na rin magpapataas ng depensa. Mga card ng maintenance at shield. Mas mataas ang antas, mas sulit gamitin. Matagal na akong kumakamot. Paano pa kaya siya nag-upgrade ng Spirit Pearl? 5 oras na akong kumakamot. Halos hindi na kaya nito. 050 pagsasalakay at pag-atake ng hippocampus. Kung pinalitan ito ng mantis shrimp, tapos na ako. Talagang karapat-dapat ang malalim na dagat na multo bilang malaking boss. Paano ka pa nagkaroon ng espiritual na perlas? Nasugatan mo na ang sarili mong tainga. Kahit sabihin ko kung saan galing ang espiritual na perlas, hindi mo rin naman maririnig. Kung alam ko lang na maririnig mo pa. Kaya niyang gawin ang ganito. Kung sasabihin niya agad na meron siyang espiritu, siguradong magdududa ang deep sea ghost. Mas mabuti na lang ako. Walang espiritu. Kanina umaga, pinindot niya ang empty space. Ang shell house ay umakyat sa level 6. Nang gabi, muli siyang nag-click sa walang laman. Umabot sa antas 7. Malapit na itong masira. Nilagay niya pa ang kamay sa walang laman. Sabi mo sa akin walang espiritual na perlas. Ay, hindi ka na ba kakamot? Kailangan na lang ng 100 si. Kagat-kagat ka pa ng kaunti, masisira na ang bahay ng corals. Bakit? May mga manlalaro na kusang nagpapagawa sa akin na kumalabit sa bintana. Habang sinasabi niya ito, lalo lang siyang parang naglalaro sa akin. Ayos lang. Kailangan ko pang 2, bilisan mo. Sobrang obedient, bilisan mo ha. May siwi ako. Kulang pa konti. Kung sulyapan mo pa ako, tiyak na matatamaan na ako. Buti na lang nakapatong ang daliri ko sa protective cover. Ayokong na naman lokohin pa. Malinaw na may kumpiyansa siya. Hindi ako pwedeng maging parang aso. Nautusan na atakehin ang bahay ni Shanbei. Hindi na ako magpapabaya sa player na ito. Magiging seryoso na ako. Matagumpay ang estratehiya ng walang tao sa lungsod. Higit sa lahat, pansamantala lang siyang aalis. Samantala, huwag munang mag-raid ng mga maliliit na kalaban. Napakabagal ng efficiency. Sa 3 pangunahing grupo, ang sinaunang snails at fish ay sobrang tagal. Ang mukha ng nakakatawang isda ay hindi malinaw ang panganib. Una, salakayin ang mga prehistorikong hipon. Sa simula, huwag agad gumamit ng malaking atake. Madaling matakot ang mga maliliit na kaaway. Ngayon, mukhang nagtipo na sila. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong makialam sa grupo ng mga kaaway. Napakalakas ng mantis shrimp, at hindi kayang hulihin ng seahorse ang sarili nito. Naging pinakamadaling target na mabuli. Talagang nakakainis. Hindi ako makakabalik sa bahay ni Shanbei. Isang deep sea ghost lang ay sapat na gulo na. Dagdagan pa ng ilang daang shrimp. Diretso na lang sa bayan. Nakaengkwentro ng mga maliliit na halimaw. Alam ko na mangyayari ito. Ang kutsilyo ng mantis ay pangharang lang sa harap. Sa likod, pinoprotektahan ng mga kaliskis at antena ang mga hipon na may tinik. Sobrang pagkakamali ng antena. May konting pag-asa pang maisalba. Binato ako ng kutsilyo ng mantis. Kung mangyayari yun, tuluyan na akong mapatay. Hindi ako makagalaw. Sobrang takot, hindi talaga ako makagalaw.
Patuloy na paggamit ng kasanayan. Malinaw na labis na ang aking katawan. Ngunit pagkatapos mag-recover, nararamdaman kong medyo lumakas ang aking katawan. Di mamatay na katawan. Dapat ay nasa proseso ng pag-develop. Ang potensyal na na-extract. Nang lumabas ako, 35D na lang ang natitirang kapangyarihan sa Shambay Room. Nakaset up din ang shield card para sa stamina. Buti na lang hindi nasayang ang oras ng shield card. Ang ganitong segundo ay tiyak na Deep Sea Phantom. Ang Seahorse ay nasa mahigit 10 metro lang sa akin. Malapit na siya. Sobrang ingay ng pag-spawn ng mga monster na ito. Nadala siya rito. Ang pangil ng Deep Sea Phantom. Hindi ito mas mababa sa pangil ng isang praying mantis. Isang ganitong ekstremong anino. Hindi ko kayang magtagal dito. Parehong isang itim na anino. Bakit siya nakakakilala sa akin? Ito ay isang exploration bubble. Ang exploration bubble ay makakapigil sa pressure ng tubig at nagbibigay ng hangin. Ngunit nagiging target ito sa mga mata ng mga halimaw. Ngunit ngayon, masyadong malayo na sa bahay ni Shanbei. Kung magpapatuloy akong tumakbo, hindi ko na kayang tiisin ang lakas. Kahit na sa ngayon ay hindi kita mahuli. Ngunit ang laro ng pusa at daga ay talagang pinaka-interesante. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na lokohin ako. Tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Wala na akong magagawa. Wala nang ibang paraan kundi sumugal. Nandito pa ako. Kahit gaano kalakas ang presyo ng tubig, hindi nito maapektuhan ang anino. Dahil wala ng exploration bubble. Gusto kong makita kung paano mo pa ako matutukoy. Saan ba talaga ako dapat sumunod? Kailangan kong mahuli siya. Tama nga, nahulog na naman ako sa bitag. Sa pagkakataong ito, uupo lang ako dito sa bayan. Bag. Anino ng seahorse, isang isda. Hindi ko papayagang mapawi ito sa bayan. Lahat ito ay nawala sa host. Akala ko nakasiguro na ang host sa bayan. Pero naglakas loob siyang i-cancel ang exploration. Ang shadow form ay kayang harangin ang presyon ng tubig. Ngunit ang mga bagay-bagay ay maaaring hadlangan ang presyon ng tubig. Dahil sa pagiging agresibo, ngunit ang mga bagay-bagay ay maaaring tamaan. Dahil ang tubig ay walang enerhiya na agresibong atake. Ngunit ang mga halimaw ay maaari pa ring tumama sa katawan. Ang mga bala ay maaaring maging suporta. Ngunit hindi ito maaaring maging haligi. Mga netizen mula sa ibang mundo. Imposibleng iligtas ako sa bawat pagkakataon. Nakapag-ipon ng higit sa 200 na mga pako ng hipon. Sa kabuuan ay higit sa 1,000 na mga espiritu. Maliban sa pag-upgrade ng level 8 na bahay ng Coral. Gumamit ng 80 na espiritu. Natira pang 1,220 na mga espiritu. 7 na mga seahorse na na-upgrade sa level 7. Ang mantis shrimp ay na-upgrade sa level 8. May natitirang 100 na pang-reserba. Huwag kang bumalik. Kumakalabit ito sa iyong bintana. Hindi nakikita ng host ang mga comment. Huwag kayong masyadong ma-excite. Ang malalim na dagat na multo ay kumakalabit sa bintana. Wala akong kaunting pagdududa. Ang pinakamagaling na nakakakilala sa iyo ay palaging ang iyong kalaban. Pinipigilan niya akong kumalabit sa bintana. Mas lalo kong kailangang mag-focus ng mabuti kapag ganito. Hindi na niya ako hinahabol. Kaya mag-una na akong manghuli ng huling ese. Yung maliit na boss, ang sinaunang snailfish. Nakuha ko ang isang seahorse. Ayokong magtagal pa sa pakikipag-ugnayan.
Ang sinaunang snailfish ay immune sa physical attacks. Sa pagkakataong ito, ang mantis shrimp ay panonood na lang. Walang silbi. Masyadong mabilis ang pag-recover ng ancient na snailfish. Hindi ito kayang abutin ng seahorse. Hindi kayang abutin ng seahorse ang bayan. Hindi rin kayang putulin ng mantis shrimp. Ano pa ang magagawa natin? Anong klaseng clay monster ito? Paano ba natin ito? Ang taikong snailfish ay natatakot sa apoy. Pati na rin sa yelo. Saan galing ang apoy sa ilalim ng dagat? Wala rin akong yelong katulad na halimaw. Marahil sa malapitan na pagmamasid, makikita ang ilang bagay. Anong nangyayari dito? Haha, di mo inaasahan, di ba? Ito ay immune sa pisikal na atake. Kapag umalis sa matinding presyon ng malalim na dagat, mabilis itong matutunaw. Hindi ko inasahan na ang paraan ng boss sa bayan ay gumagamit ng exploration bubble. Hindi nakapagtataka na ang mga mababang antas na ancient na snails at isda ay hindi kailanman lumalapit sa akin. Spirit Pearl Positibo 550. Ang halimaw na ito ay level 1-0 din. Mag-upgrade. Parang may bumabagsak na pi mula sa langit. 7 seahorse ang umabot sa level 8. Mag-upgrade, kailangan ng 560 na espiritual na perlas. Kailangan ng 560 na espiritual na perlas para mag-upgrade. May natitirang 70 perlas, sapat na iyon para sa pag-upgrade ng Shambi Room sa level 9. May ilang oras pa bago magdilim. Ang Shambi Room na may 8,000 na kapangyarihan ay hindi nakakayanin. Pero gusto ko lang siyang pasusuhin. Magpapasuso siya buong araw. Di ako naniniwala na sa gabi magpapatuloy pa rin siyang pasusuhin. May plano na ako laban sa kanya. Kung hindi dahil sa paalala ng mga comment, di ko mapapansin na may 3 insekto dito. Kakaiba. Bakit may gintong isdang may palikpik dito? Ang mga ganitong maliit na halimaw ay hindi dapat lumitaw sa nayon ng mga baguhan. Ang gintong paa ng uod ay namumuhay sa grupo. Itong 3 ay dapat na hindi sinasadyang naligaw mula sa malaking grupo. Ang mga malalim na dagat na multo sa nayon ng mga baguhan ay sapat ng abala. Sa labas ng nayon ng mga baguhan, mayroong mas maraming kakaibang halimaw. Unahin nating ayusin sila. Lalagay ng 450 na espiritu. Itong 450 na espiritu. Hindi ka talaga kampante. Mga maliliit na kalaban lang ito sa labas ng bagong bansang nayon. Sige na. Mas mainam na muna nating harapin ang malalim na espiritu ng karagatan. Malapit ng dumilim. Dapat ay napansin na niya ang hindi tama. Bumalik na tayo. Naghaplos ako buong araw. Halos hindi na makayanan ng manlalarong ito. Malapit nang maubos ang kapangyarihan ng bahay ni Shanbei. Sa pagkakataong ito, kailangan kong lubos itong punitin. Isa na namang card ng bayan. Hindi pa nga siya lumabas. Nagdagdag lang siya ng maraming espiritual na perlas. Sinasabi niya sa akin na marami siyang espiritual na perlas. Gusto lang niyang maglakad ng aso. Napaloko na naman ako. Nagpakasayang nagkamali buong araw. Nakatanggap pa ako ng saktan mula sa mga talaba buong araw. Hindi ko siya palalagpasin. Matagumpay na natapos ang unang yugto ng plano na baligtarin. Kailangan makipag-ugnayan sa mga multo ng karagatan sa mga araw na ito. Maghati ng panalo o talo. Malaki ang posibilidad na hindi na siya babalik mula sa langit. Ang gabi ang susi. Para makabalik sa kailangan mong mag-ipon ng sapat na espiritu. Sa pinakalumang snail at pinakalumang fish, para makabalik sa kailangang mag-ipon ng sapat na espiritu. Masyadong mabagal ang efficiency ng pinakalumang snail at fish.
Kaya ang susunod na hakbang ay ang maghanap sa grupo ng mga fish na may mukha at matalim na tinik. Nakakuha ng 30 espiritu ng sabay-sabay. Medyo malalaki ang mga wild monster sa level 2. Wow, ang ganda naman nito. Sobrang lakas nito, hindi ka panipaniwala. Tapos na. May mga pagkakataon palang ganito ang mantis shrimp. May long-range water cannon ang thorny fish. Hindi niya ako kayang protektahan. Ang water cannon ay tubig. Mas malakas pa ito. Isang tama lang at maipadpad na ako kay Bathala. Hey! 1,560 na piraso. Bofia. Ang mga halimaw ay maihangganan tuwing ika-1-0 na antas. Kung ang syambe at mantis na hipon ay makakaabot sa higit sa 10 antas, maaaring ang mantis shrimp ay makalalampas sa malalim na dagat na multo. Pero ang malalim na dagat na multo ay ang pangunahing boss sa bagong bayan. Hindi pwedeng walang limitasyon sa laro. Nakapag-ipon na ako ng napakaraming espiritu. Di ba't pwede na akong umakyat ng ilang level agad? Oy, ang mga player sa test server. Pwede na bang makalampas sa level 1-0? Walang kwenta. Test ng version 1.0. Ang maximum na antas ng manlalaro ay level 1-0. Nga, bawat bersyon ay may limitasyon sa antas. Sabi nga, malapit nang matapos ang beta test, siguro. Malapit nang matapos. Magkakaroon ng bakasyon ang update ng laro. Pwedeng pansamantalang bumalik sa totoong mundo. Kung may test server, ibig sabihin may official server. Magbubukas ang official server. Magkakaroon ng maraming bagong manlalaro. At hindi ko inaasahan na may bakasyon pa ang survival game. Bukas ay ika-7 araw na. Pagkatapos ng bukas, makakabalik na ako sa totoong mundo. Buti na lang ay nasa huling yugto na ng plano ng antig. Sa madaling araw bukas, may oras pa, nasa isang hakbang na lang ang tagumpay o kabiguan. May nakablock sa aking friend request. Maaari bang ipadala ulit? Ipinapakita na may kagamitan, gamit o card ang kalaban. Boss, mayroon ka bang kagamitan para mapalayas ang mga ligaw na hayop? O card? Kulang din ako. Mayroon bang bagay na pwedeng gamitin para mapalayas? Ghost ng malalim na dagat. Boss, tingnan mo itong card na ito. Kung may paraan, pakiusap makipagpalitan ka sa akin. May isang higanting nilalang. Napapunta sa aking bahay ng mga perlas. Delikado ang sitwasyon. Sumpas card. Atakehin ang unit ng kaaway na nasa bahay ng perlas. Kung ang dami ay mas mababa sa 30. Kung ang halaga ay mas mababa sa 30. Diretsong sumpain ang 15% ng kabuuang halaga ng kalaban. Para sa iba, maaaring walang silbi ang card na ito. Pero para sa akin, ito ay kayamanan. Maaari kong gamitin ang Seahorse. Dahan-dahang bawasan ang halaga ng Deep Sea Ghost. Pero kung mababa ang line niya, tiyak na siya ay tatakas. Kailangan kong makuha ang card na ito. Giant na halimaw. Dumadaan lang ba siya o talagang hinahanap ka? Dumadaan lang siya. Hindi ko siya nakita. Dumadaan ang malaking halimaw. Siguradong pisikal na pag-atake ito. Walang silbi ang Magic Defense card. Ang shield card ay talagang makakapagligtas sa kanya. Dapat mo nang makita na ang shield card ay mas mahalaga kaysa sa spell if card. Boss, isa lang ang card ko, ibigay ko na. Jujang card, ito ang screenshot ng space grid, ipapadala. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko sa iyo.
Ang shield card ay makakapagligtas sa buhay ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Wala akong mga materyales na kailangan ko. Maaari kitang bigyan ng shield card. Pero may kondisyon. Ano man ang kondisyon na sasabihin mo, papayag ako. Pagkatapos gamitin ang shield card. Kung may natitirang oras, ibalik mo sa akin. Oh, CJ. Isusulat ko na ito sa mga kondisyon ng transaksyon. Salamat, boss. Salamat, boss. Wala na ba akong kailangang gawin para sa iyo? Kahit ano pwede. O, hindi na kailangan. Sige, darating na siya. Kung makakaligtas ako, ibabalik ko sa iyo ayon sa kasunduan. Ang shield card ay may 1 minutong bisa. Kung hindi siya umalis sa loob ng 1 minuto, malamang na hindi na maibabalik ang card na ito. Pasensya na. Pasensya na, matagal na akong hindi nakapaghatid, pasensya na. Sobrang laki ng katawan niya. Hindi nagmamadali kaya mabagal din ang lakad. Mabagal din ang lakad. 3 segundo na lang. Mas mabuti nang mayroon kaysa wala. Walang anuman, ito ay talagang isang transaksyon, Fanoo. Talagang maraming salamat, boss. Iinitan ko ang kama para sa iyo, boss. Para makasandal sa iyo. Nabasag ang lahat ng mga piraso. Ang mga manlalaro ay may numero lamang. Kahit ang kasarian ay hindi alam. Maganda ako. At maunawain at mapagmahal. May lakas pa ako, kaya ko ang lahat ng gawaing bahay. Lalaki ako. Sakto, ako ang pinakamaganda sa departamento ng FI. Ipadala. Maganda ang katawan. Pwedeng matamis, pwedeng maasim. Kung hindi tumitibok ang puso, is na tao iyon. Kung ganon, walang problema. Wala namang kinalaman ang tibok ng puso ko sa school bell. Paano kung babae ako? Sister, ang ganda-ganda mo, mahal na mahal kita. Mabagal na card, rebound card. Shield card, double card, maintenance card. Silence card, calm card, return card, cursed card. 10 piraso lahat. Karamihan ay buo pa. Madilim na ang langit. Darating na ang mga multo ng dagat. Narito na ako. Bakit ang dami nila? Host, tingnan mo sa labas ng bintana. Tapos na, tapos na. Host, totoo na itong ngayon. Host, kung hindi ito, kakainin ko ang dumi ng nakabaligtad. Ang target ng atake ng halimaw ay ang bahay ni Shanbei. Hindi ka makakatakas kahit na gusto mo. Pag-akyat ng seahorse sa level 8, naging around 20 metro na rin ang night vision ko. Ano ba talaga itong mga ligaw na halimaw na ito? Bago pa man magsimula ang plano, may nangyari ng hindi inaasahan. Ang grupo ng ancient snailfish. Bakit sila sumugod para atakihin ang shell house? Ha. Malalim na dagat na multo. Siya ang nagpalayas ng mga sinaunang suso. Ang mga grupo ng suso ay sadyang nag-aaksaya ng kapangyarihan ng mga perlas. Opisina. Ang host ay walang buhay sa pagkakataong ito. Kung ang pagbawi ng suso ay bahagi ng kakayahan, maaari bang isara ng card na iyon? Uy, talagang epektibo. Ang corrosive liquid ay maaari ring makasira sa kapangyarihan ng scallop. Magic card, maintenance card, fixed card, defense card, wide defense card. Magic card, gusto niyang ipagsabay ang snailfish. Defense card, magic defense card. Magic card, maintenance card, fixed card, defense card, magic defense card. Dati, ako ang nag-aaksaya ng mga wild monster. Hindi ko akalain na baligtad ang mangyayari ngayon. Alam ko na may 6 na ganitong mga card ka. Nasa kamay mo ang 6 na piraso. Sa pagkakataong ito, ubusin ko ang mga card at espiritu mo. Kahit na naubos ang 3 card, nagbigay naman ang grupo ng mga sipit ng maraming espiritu. Ang malalim na dagat na multo ay gustong magsuot ng bahay ng perlas. Pero naging nagbibigay ng init sa halip. Ang seahorse at mantis shrimp ay umakyat ng 9 na antas.
May natitirang 1,400 na espiritual na perlas. Sapat na ito para umakyat ng 1-0 na antas. Salamat sa malalim na dagat na multo. 9 na antas na bahay ng clam. Maaari pa itong magtagal ng higit sa 1 oras. Hintayin ang pagwawakas ng pagtaas sa gitna ng gabi. Doon talaga magaganap ang huling laban. Ngayon kailangan ipagpatuloy ang paggiling kay F. Sabay na ayusin ang kanyang mindset. Kumain ng harap niya. Parang hindi masama. Patuloy siyang nag-iihaw ng karne. Baka magamit ang pagkain para maglagay ng bagay sa kanya. Ang boss ay kumakain ng inihaw. Humihingi ng 1 piraso. Walang sinuman, sino ang may sleeping pills para sa inihaw na karne, palitan ng 123. Sige, maraming karne. Magbahagi ng kaunti sa ibang mga manlalaro. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo na ba? Handa akong magbahagi. Gusto mo bang kumain? Ang inihaw na karne ay masarap. Gusto mo pa bang kumain? Ang gamot sa isa pang bote ng beer ay natunaw na rin. Uminom ka na. Uminom ka na. Kung hindi ka uminom, mawawala na ang bisa ng gamot. Gusto kong makita kung may silbi sa iyo ang gamot. Mukhang may silbi nga. Hindi naman malakas ang epekto. Pero kahit papaano may dagdag na tsansa. Umabot na sa antas 1-0 ang bahay ng mga scallop. Malapit na ang oras. Sapat na ang pahinga ng seahorse. Sa wakas, nakarating na ako. Ubos na ang lahat ng iyong card. Sa pagkakataong ito, wala ka ng pagkakataong makabawi. Hindi na pwedeng magdilim pa. Walang enerhiyang madudulot ng dilim. Humihina na ang aking lakas. Kaya magmadali na tayo sa araw. Buti na lang, dahil sa epekto ng gamot, hindi siya makapag-isip ng malinaw. Mas madaling magalit. Kung hindi ko siya mapipigilan sa pag-alis. Hindi pa pwedeng gumamit ng ace card. Hindi pwedeng isang hit lang at matatakot na siya. Hintayin mo pa. Kahit na 0% na lang ang buhay ko. Hindi mo ako matatalo. Naubos na ang 6 na card na kinuha mo. Tingnan mo, maglalabas ako ng malaking galaw. Kahit may espiritu kang perlas, hindi mo pa rin magagamit. Double na pagbabalik ng card. Shield card, walang talo sa depensa. Tingnan mong mabuti. 1 peres. At hindi 1 piraso. Hindi ba naubos na ang kanyang mga card? Bakit may natira pa? Ang aking sariling espesyal na galaw. Nagawa ko pang tamaan ang sarili ko. Nag-activate ang silent card. May natitirang 14%. Panahon na. Huling card na. 1 beses na pag-atake sa kalaban ang nagbabawas ng 15% ng buhay. Na may spell card. Nasa kamay natin ang tagumpay o pagkatalo. I activate. Ang lahi ng mga multo sa malalim na dagat. Hindi ka nila palalampasin. 10 card ang ginamit ko ng buo. Bago ko siya tuluyang mapuksa. Sana sa susunod ay makatagpo ako ng mga espiritu sa malalim na dagat.
Mayroon na akong sapat na lakas para sa sariling proteksyon. Dahil ito ay isang malaking boss sa bagong nayon. Dapat ay may gantimpala, di ba? 20, nawala na, nagtagumpay sa pagbalik ng oras. 20, hindi basta-basta itong bagong tao. 20, hindi basta-basta itong bagong tao. Hindi basta-basta itong bagong dating. Gumamit ng droga para pahabain ang oras, tapos biglang isang iglap lang. Ang Deep Sea Ghost ang pinakakainis na halimaw. Ito ay nabuo mula sa isang player na masama ang ugali pagkatapos mag-ise. Nang mag-gis pa, nakasakit pa ng iba. Deep Sea Ghost ay isang player na nag-ise. Spirit Pearl, dagdag 6,000. Tunay ng boss final. Lahat ng unit ay nasa 1,000. Kasama ang dati, ngayon ay kabuang 6,400 piraso. At may pangalawang gantimpala, ang Ghost Side Ring. Atake na may kasamang sira-sira na epekto. Gamitin ang lakas, gamit ang lakas, gawing matalim ang daliri bilang Ghost Blade, atake na may kasamang sira-sira na epekto. Aktibong kasanayang Host Side gamitin ang lakas, gamit ang lakas, gawing matalim ang daliri bilang Ghost Blade. Aktibong kasanayang Host Side. Di mapaparamay na katawan. Pag-unlad ng potensyal. Ang anino ay responsable sa buhay. Ang pang-akit ay responsable sa atake. Ang esmeralda na baluti ay responsable sa depensa. Ngayon, wala na akong kulang. Paalala ng laro. 1. Sarado ang beta test server. Libreng bakasyon ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, magsisimula ang open beta. Mananatiling pareho ang progreso. 2. Bawat klase ng manlalaro sa survival game. Palalawakin ang bilang hanggang 1-0, 0-0-0. 3. Masiyahan ng husto sa laro. Pasukin ang tunay na gameplay sa realidad. Malapit nang buksan ang farming gameplay sa SSC. A-unlock ang sistema ng ekonomiya. Malapit nang matapos ang tunay na mundo. Malapit nang dumating ang katapusan ng tunay na mundo. Ang mga manlalaro ay naging pag-asa ng kaligtasan. Ngunit ang pagdami ng tao ay nangangahulugan din. Na mas maraming tao ang maaaring mawala sa laro. At maging mga multo sa kailaliman ng dagat. Bawat uri ng laro. Hindi lang isang uri ang mga laro ng kaligtasan. Nalaman ng streamer. Hindi lang ang malalim na dagat ang laro ng kaligtasan. Ikaw ay pinili lamang. Para sa kaligtasan sa malalim na dagat. Ang Nightmare Survival Day ay may mataas na rate ng pagkamatay. Ang Mist at Eternal Night ay nakakatakot din. Mas nakakatakot pa ang survival sa kalawakan. Nalaman ko na may ganitong klase ng laro ng survival. Pero malapit nang magbakasyon. Babalik tayo sa totoong mundo. Lahat ay malalaman. Parang sumali ako sa isang laro ng survival. Sa laro, nakalipas ang 7 araw. Sa totoong buhay, 2 araw lang ang lumipas. Dapat ay pagkatapos ng sapilitang pagtulog sa kalang makakatawid. Sa panahon ng paglipat, hindi makikita ng mga manonood ang live stream. Ganito nakatira ang streamer. Ganito nakatira ang streamer, ganito nakatira ang streamer. Ganito nakatira ang streamer. Sobrang simple. Nakakaawa. Noong una tayong bumalik, ganyan din kami ka-confused. Pero nasanay din kami. Hindi ko pa natatapos ang weekend ko. Kailangan na naman pumasok sa trabaho. Ang mga supply sa espasyo ay talagang nakakagulat. Ayaw maging target. Ayaw magdala ng mga kakaibang responsibilidad. Ang pinakamagandang paraan. Magpatuloy lang bilang isang masipag na manggagawa. Halos hindi mapigilan na mag-alis ng maskara. Dahil nga't napagpasyahan mong magtago. Kailangan mong itago ng maayos. Xiao-hao. Pumunta ka na sa klinikang pangkagandahan. Bakit ang ganda ng balat mo? Ang ganda-ganda mo na ngayon. Wala. Maaaring dahil sa sapat na tulog nitong mga nakaraang araw. Maganda ang pakiramdam. Xiao-hao. Hinahanap ka ni Director Liu. Xiao-hao. Nagawa mo na ba ang marketing plan? Inatasan mo lang ako noong nakaraang Biyernes. Hindi matatapos ang oras na ito. Anong ginawa mo noong weekend? Hindi pa tapos ang napakahalagang plano na ito. Dati, sigurado akong tapos na ito noon pa. Pero ngayon, sana mapatalsik na lang ako. Ang pag-alis ni Guy ay nakakapagtaka. Makatarungang mapatalsik.
Mas magiging komportable pa nga ako niyan. Ang weekend ay hindi oras ng trabaho. Wala akong obligasyong mag-overtime ng kusa. Dapat matapang ang mga kabataan na makipagsapalaran. Ngayon mahirap makahanap ng trabaho. Mas dapat kang magsumikap na umangat. Makapagpasikat sa huli. Siya o hao, ibigay mo sa akin. Gobyerno ah. Bakit ang laki tumakbo? Anong ingay yan? Hindi ba dapat magalit sa ipis? Ang karaniwang ipis ay hindi nagiging sanhi ng ganitong gulo. Nagsimula na ang katapusan ng mundo. Siguradong hindi ito basta-basta. Isang grupo ng mga walang silbi. Isang ipis lang, ganito na kayo katakot. Gusot na ipis. Kasama ang mga antena, mahigit 1 metro. Kung ikukumpara sa mga halimaw sa kailaliman na nakita ko, wala itong halaga. Pero para sa mga ordinaryong tao, sobrang nakakatakot na ito. Siyaw, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Planuhin mo lang, hindi ito hadlang. Pero bakit ito tumatakbo kapag nakita ka? Sa ganitong sitwasyon, gusto mo pa ba akong pagtrabahuhin? Walang problema kung hindi ka gagawa. Kung pagod ka, magpahinga ka. Pero bakit ito natatakot sa'yo? Dahil sa takot. Nagtatago ito mula sa mga tao bago pa ito lumaki. Sa kaibuturan, natatakot pa rin sa tao. Lalo kayong natatakot sa kanya. Lalo niyang nararamdaman na siya ay malakas. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mo siyang ituring na parang dati niyang sarili. Ganito pala iyon. Ang higanting mutant na ipis ay napatay na. Napatay ng maayos ng grupo ni Wang ang mutant na ipis. Walang sugat. Sa ibang lugar, halos lahat may sugat. Dito, walang manlalaro na umatake pero walang nagreklamo. Talagang swerte. Kapit Wang. Napansin niyo ba? Yung batang si Xiao Hao. May kakaiba sa kanya. Yun ang nakapagpalaya sa ipis. Tila siya rin ay natatakot. Mas matapang lang siya ng kaunti kumpara sa iba. Nagtatrabaho ako bilang pulis sa loob ng 15 taon. Sinasabi ng aking kutob na may itinatago siya. Yung ipis ay hindi lang natakot. Ito ay tumatakbo para sa buhay. Napakalakas ng apoy sa unahan. Ngunit hindi siya makakalingon pabalik. Ibig sabihin, may mas nakakatakot pa sa likod niya. Sinasabi mo ba na si Xiao Hao ay mas nakakatakot pa sa bala? Paano pwedeng mangyari yun? Dalhin ang katawan ng ipis. I check ang kisis ng kumpanya. Gusto kong malaman kung bakit siya tumakbo. Sa kabila nito, napansin pa rin siya. Buti na lang at wala akong naipakita. Hindi naman nakikita ng surveillance ang anuman, umuwi na ako. Tama nga, may mga kakaibang nilalang sa buong mundo. Ngunit maliit pa ang bilang. Sa lungsod na ito, 1 o 2 lang. Siguradong marami ang itinago ng balita. Ngunit mabilis din itong magiging publiko. Tanging ang mga manlalaro na lumahok sa public test ang makakaalam. Mas malaki ang pagkakataong mabuhay. Ang ating misyon ay hanapin ang mga manlalaro na nakatago sa masa. Xiao Hao. Nasa itaas ng listahan ng mga pinaghihinalaang manlalaro. Ngunit sa mga surveillance, hindi siya nagpakita ng anumang pambihirang kakayahan. Pero talagang isa siyang karaniwang tao. Mas lalo pang hindi ito madali. Mutant na halimaw. Kahit makipaglaban sa ibang manlalaro. Harapin si Xiao Hao. Pero wala pang lakas ng loob na makipaglaban. Ayusin mo muna. Bumisita sa batang ito. Isa siyang ulila. Gusto mo bang hanapin muna ang magulang niya? 10 araw lang ang bakasyon. 11 taon na siyang iniwan ng magulang niya. Hindi posibleng mahanap sila sa loob ng ilang araw. Iiwasan ang usapin na ito kapag nakikipag-usap. Hindi naging maganda ang buhay niya sa mahigit 10 taon. Nakaranas siya ng pang-aabusong pang-eskwela. May problema rin ang trabahong ito. Walang isang mahusay sa liderato ng kumpanyang iyon.
Nagbabayad naman ako ng renta on time. Hindi siguro ang may-ari ng bahay. Yung magpapanggap na wala sa bahay ay mas nakakapagtaka pa. Tama nga, napansin din nila. Kumusta, Xiao Hao? Ako ang kapitan ng pulis sa umaga. Wang He. Ipinapakita ng datos. Maganda ang mga marka niya noong nakaraang semestre. Ngunit pagkatapos tumigil sa pag-aaral, marami siyang hindi nagawang maayos na trabaho. Talagang bobo. O baka naman ang lipunan ay hindi talaga nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ngayon, kailangan ko pa bang samantalahin ang kanyang kabaitan? Si Kapitan Wang ay tungkol sa nangyari kaninang umaga, di ba? Dito hindi maginhawa ang pagtanggap. May isang coffee shop sa malapit. Punta tayo roon para mag-usap. Magandang cappuccino iced coffee dito. Subukan mo. Ang paraan ng pagharap mo sa takot ay bago. Pero gusto kong tanungin, bakit ka napakalma sa harap ng ipis? Karamihan sa mga tao natatakot na. Narito na ang bitag. Kalmado at mahinahon. Kapag sumunod ka sa sinasabi, mahuhuli ka. Noong mga panahong iyon, natatakot ako. Nakablock lang ang pinto, walang paraan para makatakas. Kaya't kailangan kong takutin siya ng kaunti. Hindi ko akalain na magiging totoo. Nakatakas ang ipis dahil sa'yo. Haharapin ang grupo ng mga pulis na walang takot. Bakit hindi siya bumalik sa daan? O baka mas nakakatakot ang nasa likuran? Paano ko ba alam yan? Minsan, ang ipis ay lumilipad pa sa tao. Hindi naman ako siya. Sabi ni Liu at Gang, ibubuhos niya ang lahat para itulak ka. Hindi ka kumikilos. Bakit napakalakas ng iyong katawan? Ikaw ay isang manlalaro, di ba? Isang tao na gustong tumakas. Ang mga daliri sa paa ay kusang nakatutok sa labasan. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi kumilos mula nang umupo siya. Ang mga kamay din ay patuloy na humahawak sa iced coffee. Ito ay nagpipigil sa wika ng katawan para maiwasan ang pagkakalantad ng kahinaan. Direktor Liu, alam ko. Ano ang ibig sabihin ng manlalaro? Laruan ba? Kung tungkol sa Mobile Legends, ako nga ay manlalaro. Sinasabi niya sa akin sa pamamagitan ng kilos. Hawak lang ng baso dahil mainit. Hindi ito pagpigil sa reaksyon. Kung ikaw ay manlalaro, mangyaring ipaalam mo sa akin. Ang Dragon Kingdom ay magbibigay ng buong puso sa inyong pagsasanay. At aalagaan ka. Upang ayusin ang mga hindi makatarungang naranasan mo sa nakaraan. Nakakaantig naman ang sinasabi mo. Kaya ano ba talagang laro ito? Gusto ko rin maglaro. Ang ganda ng benepisyo. Nabili na ang tiket. Yamang walang-wala ang kabila. Ngunit mabilis magbayad. May mga tao na kahit mura, ayaw pa rin kumuha. Dahil ayaw nilang mangutang sa'yo. Bibigyan ka ng katarungan ng Dragon Country. Walang makakaligtas sa mga gumagawa ng masama. Wala na, tapos na ang lahat. Matagal ko nang nakalimutan. Tapos na ang mga tanong ko. Salamat sa pag-aalaga. Hindi pa sinabi ni Wang kung anong laro ito. Malalaman mo bukas. Hindi ka niloko ng Dragon Country. Sumali sa Hualongpon. Talagang may mga benepisyo. Ngunit hindi maipasok ang mga materyales mula sa realidad sa laro. Ang espasyo ay maaaring tumanggap lamang ng mga bagay na nakuha sa laro. Hindi kayang tumanggap ng espasyo ang mga materyales mula sa realidad. Sinubukan ko na. Kahit tao at kama ay naipasa. Hindi ito bug kundi benepisyo ng internal testing. May impormasyon na sa public testing. Natural na mawawala ang benepisyo. Malapit na ang pagbabago ng mga hayop. Mas mabuting handa. Kakatapos lang ng insidente kahapon. Ngayon ay pinapaalam pa ring pumasok sa trabaho. Hindi marunong makitungo ang mga leader. Hindi nakapagtataka na may mga nagbibitiw at nagwiwelga. Xiao Hao, sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na manood ng mga ito habang nagtatrabaho? Mangyaring sundin ang mga tagubili ng pinuno ng Hualongqi. Maging seryoso sa panonood ng fake news. Mag-aral ng kaalaman sa survival game. Mag-aral ng kaalaman sa survival game sexe. Hinihiling ng pinuno na panoorin ito. Ikaw, isang direktor. Mas mataas ang posisyon kaysa sa komandante. Tinanggal ka. Ayos lang, mas mabuti pang tinanggal kaysa magbitiw.
Kaya, bayaran na ang sahod. Tinanggal ka ng kumpanya ng walang dahilan. Ayon sa regulasyon, may karampatang bayad if panandang pandagdag fee. Hindi naman labis, di ba? Okay. 3 beses na bakasyon. 2 beses na pahinga. Kalkulahin ang sweldo. Kailangan ding isama ang overtime pay ng 2 taon. Siyaw-haw. Inalagaan ka ng kumpanya ng 2 taon. Ikaw pa ang naging taksil. Ang mga kondisyon na inihain ko ay makatwiran. Kung hindi, mag-a-apply ako ng labor arbitration. Ginoong Liu, ayaw mo ring lumabas ang mga bagay tungkol sa kumpanya, di ba? Bigyan mo ako agad ng sweldo buwan-buwan na 3,000. Kompensasyon na halos 20,000. Makikita kung gaano karami ang mga oras na inilalaan ko. Malapit na ang katapusan. Hindi ko alam kung gaano pa karami ang natitira. Pero si Derek Liu ay sobrang bait. Sa kasalukuyan, ang tanging nakakaramdam sa akin ang takot. Ay maaaring ang mga manlalaro. Ito ba ay isang pagsusubok sa Dragon Pool? O isang pagbabago sa mga manlalaro? Mas gusto ko ang Hulong Chi. Tulungan mo ako. Kyuyanan. Kaklase at katabi sa upuan sa junior high. Mula hanggang bayan. Humingi siya ng tulong sa akin noon. Ngunit noon, abala rin ako. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Bakit? Ikaw ang paborito kong tao. Bakit hindi mo ako matulungan? Dahil katulad kita. Walang sinuman ang nagpoprotekta. May mga bulaklak na tumutubo sa greenhouse. May mga bulaklak na tumutubo sa mga bitak ng bato. Kung nais mong mabuhay, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Hindi mo maaring hilingin na ang isang bulaklak na nanginginig sa bagyo ay magbigay ng proteksyon sa isa pang bulaklak na malapit ng mahulog. Siyaw-haw, talagang gusto kita. Iba ka sa ibang mga lalaki. Malinis at mahinahon. Malinis at mahinahon. Palaging unang pwesto. Iginagalang mo ang lahat. Nasasaktan ako para sa'yo. Sama ka sa akin, please. Kung tao ka ng Huanlong Chi, paano mo malalaman ang lahat ng ito? Pero ganito ang takbo sa pelikula. Kung hindi mo maalis ang mga pasakit, umalis ka na. Lagi siyang susunod sa akin. Dahil alam mo na ako. Noong panahong iyon, nahirapan ako. Nakatulong ka ba sa akin? Ang sinasabi kong lakas ay para lamang sa kaligtasan. Gawin ang mga bagay na dapat kong gawin. Ay nakakapagod na. Ano ang magliligtas sa iba? Kung wala kang kakayahang magligtas sa sarili, magkaroon ka sana ng kaunting kaalaman sa sarili. Hindi malulutas ang problema sa paglapit sa akin. Mas lalo lang magdadala ng problema. Naintindihan ko na si Xiaohao. Paano kung matupad mo ang aking hiling? Hindi epektibo ang pagsasalita. Kailangan na lang itong lutasin sa pamamagitan ng puwersa. Kung subok lang, naiintindihan ko. Ngunit ang paggamit sa upang lumikha ng ilusyon. Napaka-disrespectful. Dahil tiyak na gawa ng tao ito. Hindi na kailangang sundin ang landas ng pelikula. Diretso na tayong tumakbo. Basta't nasa panganib ang buhay. Ako ay isang ordinaryong tao. Kaya kong linisin ang pagdududa. Gusto na gusto kita, Xiaohao. Huwag kang tumakbo pa. Ceramic na Puppeteer. Nightmare Game, Advanced Wild Monster. King Feng's Warrior Guardian. Ang kakayahan ay parasitiko. Huwag matakot, host. Isuot mo ang Esmeralda na suit, hindi siya makakagawa niyan. Ang Mantis Shrimp ay kayang durugin siya sa 1 segundo. Hindi magagamit ang paraan ng barrage. Hindi ako pwedeng mailantad. Bakit nanahimik ang trader, hindi nagsasalita? Sang-ayon ka bang pumasok sa loob ko? Upang magtatag ng kasunduan ng pagkakaisa. Ginoo, puppet. Bakit ka nakatuon sa pagpapasakop? Kailangan kong magkaroon ng matibay na katawan. Kung hindi, tulungan mo akong humanap ng angkop na katawan. Na perpektong tugma sa iyong mga pangangailangan. Hindi mo ba gustong makipag-alyansa sa akin? Hindi ba makatarungan na hilingin ko ito sa iyo? Totoo ba? Sino ang pipiliin? Nandun lang siya. Ayaw pa nga tumulong kahit isang bagay. Bakit pa ako tutulungan niya? Magkahiwalay na lang tayo. Ang multo na sumugod at ang ceramic puppet na parasitiko. Sayang kung siya ang mapili. Sa bangungot na labanan, siguradong aangat siya ng husto. Si Xiaohao. Ikaw na lang ang kulang. Legal. Ayon sa benta, kahit na nagili ako noong junior high,
Pero nagamit ko rin ang talino ko para lokohin ang mga tanga. Sa huli, nakapasok ako sa isang prestihiyosong high school. Pinabayaan nilang tumigil sa pag-aaral at pinahirapan ng lipunan hanggang sa mamatay. Maaaring kasalanan nila ang nangyari. Magandang gabi. Sa listahan ng imbitasyon, walang pangalan ni Xiao Hao. Hindi kita pwedeng papasukin. Lahat ng kaklase ay meron. Ako lang ang wala. Bakit hindi pa dumating si Xiao Hao? Hindi naman tayo iiwanan sa ere, di ba? Ang laki ng kanyang presensya. Kailangan tayong hintayin lahat. Baka naman sobrang nahihiya na hindi makapagpakita. Dumating na siya kanina. Wala siya sa listahan ng mga imbitado. Ano ang ibig sabihin ng pagharang sa pintuan? Bakit ka nagmamadaling sumikat? Tinitingnan mo yung mukha niya. CJ, kasalanan ko iyon. Pwede naman tayong sabay na salubungin siya, di ba? Pasensya na. Akala ko hindi ka na darating. Kung darating ka na, pumasok ka na. Ay naku, si Xiao Hao, ang gwapong lalaki, hindi naman siguro hindi magbibigay ng respeto, di ba? Maaari ba akong magkaroon ng karangalan na imbitahan ka? Na dumalo sa salu-salo. Ibinibigay ko sa iyo ang karangalang ito. Sana hindi mo ako bastusin. Ang hidwaan natin ay nagsimula pa noong junior high. Si Jin Chuanfu ay mayaman pero hindi pinapansin ng mga babae. Lahat ng selos ay nakatuon sa akin. Nang maglaon, napilitang huminto sa pag-aaral sa mataas na paaralan. Takot akong may kinalaman siya dito. Walang sinabi sa grupo tungkol sa pagsusuot ng gown. O baka hindi lang sa akin sinabi. Si Jin Chuanfu ay mahilig sa mga ganitong bagay. Mga bagay na hindi kaaya-aya. Talagang hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang hindi pagsagot ay napaka-hindi magalang. Salamat sa papuri. Huwag kang masyadong lumabis, Xiao Hao. Naalala ko si Linayao. Noong ako'y inaapi, siya ang nagsalita para sa akin. Sige, may kailangan ka ba? Kaibigan si Du Shiji. Ngayon, nagtipon-tipon ang mga kaklase. Nagbigay si Jin ng kaunting regalo bilang paghingi ng tawad. Naniniwala akong nakita na ng lahat ang balita. Isang bagong laro ng pagtakas ang lumitaw. Narito na ang pangunahing paksa. Ang layunin ni Jin Chuanfu ay makapag-akit ng mga manlalaro sa pamamagitan ng ugnayan ng mga kaklase. Sino mang kamag-anak o kaibigan na manlalaro ay ipinapakilala dito. Tungkol sa akin, isang ulila na walang kamag-anak o kaibigan. Siyempre, hindi ako kasama sa kanyang mga layunin. Gusto ng pamilya Jin na ayusin ang bawat relasyon. Na magkasamang kumikita. Ngunit si Jin Chuanfu ay nagmamagaling. Aktibong iniiwasan ako. Itinulak ako sa kabilang panig. Ang pinaka nakakatawa ay, ang manlalaro na labis na hinahanap ng pamilya Jin. Ay ako na itinulak palayo. Naglabas ng malaking pera. Para makuha ang isang nangungunang kalaban na manlalaro. Talagang matalino ang tatay ni Jin Chuanfu. Kagagaling lang ng laro kahapon. Ngayon nagsimula na silang magplano para sa hinaharap. Sayang, may isang hangal na anak. Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. At nagkakalat pa ng kalaban sa paligid. Ano ang silbi kung makapang-akit ka ng mga manlalaro? 5 ordinaryong manlalaro. Malamang hindi pa rin sila makakatapat sa isang pinakamahusay na kalaban. Tahimik lang akong nanonood sa'yo. Napaulit-ulit na tumatalon sa gilid ng bayan. Mga kapwa estudyante. Nagbago na ang panahon. Narinig niyo na ang balita tungkol sa survival game. Nakita niyo na ba? Sa hinaharap ang mga yaman at koneksyon ay muling mababago. Sino ang mauunang tumayo sa tamang linya? Sino ang mas magiging maganda ang buhay sa huli? Ngayon, ang pinakamahalaga siguro ay ang mga manlalaro. Tama, kung may manlalaro ang isang pamilya. Maaaring pumunta ang mga kamag-anak at kaibigan sa akin. Handa ang Jin family na tumulong sa lahat. Jin Chuanfu. Gawin mong isang pagtitipon ng mga talent ang reunion ng mga kaklase. Hindi ba masyadong makasarili? Walang masama sa pagiging makatotohanan. Ito ay pagkakataon para sa lahat. Tungkol sa pagkakataon. Hindi lahat ay karapat-dapat na makuha ito. Ang salitang ito ay tiyak na para sa akin. Wala akong binanggit na pangalan. Alam na ng iba. Sino ang dapat umangkop sa sarili? Xiao Hao. Huwag mo ring sisihin si Chuanfu sa pagiging tuwid niya. Sa ganitong pagkakataon,
Mas mabuting maging mababa ang profile ng mga walang kakayahan. Palagi akong mababa ang profile. Mababa ang profile. Mukhang wala kang karapatang maging mataas ang profile. Tama na. Tama na. Ngayon ay reunion ng mga kaklase. Hindi ito ang lugar na ikinahihiya mo. Hindi ba't tama ang sinasabi ko? Isang taong walang koneksyon o yaman. Pagdating ng katapusan ng mundo. Maliban sa paghihintay sa bahay, ano pa ang magagawa? Maaari pang manood ng palabas. Manood ng palabas. Tumingin sa iyo, gunggong. Paano mo nasayang ang magandang pagkakataon? Ulitin mo iyon. Ang tanga mo. Naniniwala ka ba sa isang salita ko? Na hindi ka makakagawa ng ganito ngayon. Hindi makalabas ng pinto. Subukan mo. Hindi maganda. May nangyari sa labas. Bakit ka nag-aalala? Anong tunog iyon? Hindi naman totoo, di ba? Sa wakas, nandito na. Anong ibig mong sabihin? Talagang nagsimula na ang palabas. Halika na, tumakbo. Huwag kayong magulo, huwag kayong magsiksikan sa pintuan. Nasaan ang mga gwardiya? Anong oras na? Nagsisigaw ka pa ng gwardiya. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Tumahimik ka. Buksan. Siyaw-haw. Ayaw ko, lumayo ka sagi. Paano mo nagagawa yan? Hindi ka ba naghahanap ng mga manlalaro? Ikaw ay manlalaro. Ngayon ko lang napansin. Hindi rin maganda ang mata mo. Imposible, paano ka magiging player? Kung player ka naman, bakit hindi mo sinabi kanina? Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Nasabi mo ba? Sabi pa nga, hindi ka ba magaling? Ipagpatuloy mo ang tungkol sa mga resources at koneksyon. Hindi na panahon para magbanggit ng lumang usapan. Tama ka. Ngayon na ang panahon para magbilang. Maging maingat si Xiaohao. Lahat mag-back away. At ikaw, ano ang gagawin mo? Siyempre, pinagsasama ko siya sa nayon. Tao pa ba siya? Kung ayaw mo, huwag nang mag-aksaya ng salita. Lahat, tumayo ng maayos sa pader. Huwag gumalaw. Wang, may halimaw dito. Nakita ko na. Maganda. Huli ka na. Hindi pa huli. Kung hindi ako naantal, paano ka magpapakita ng kahinaan sa harap ng lahat? Inaasar mo ako. Pareho lang tayo. Kilala mo siya. Hindi lang basta kilala. Talagang inimbitahan ko pa siya noon. Anong inimbitahan? Inimbitahan ko siyang sumali sa Dragon Country. Sa espesyal na operasyon. Siya ang karapat-dapat. Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat na husgahan siya. Impossible. Bakit? Hindi ka naniniwala. Alam mo namang, dapat ay nasa ilalim ka ng aking paa. Xiaohao. Hindi ko alam. Marami kang hindi alam. Ano bang nangyayari sa labas? Nagsimula na ang pandaigdigang pagbabago. Tulad ng halimaw kanina, lalong dadami pa ang mga ito. Ano ang gagawin natin? Kung gusto mong mabuhay, huwag nang mangarap. Mula ngayong gabi, lahat ay sumailalim sa kontrol at pagsusuri. Ano ang tungkol sa pamilya Jin? Pamilya Jin. Kanina lang, masigla siyang nakikipag-usap tungkol sa mga mapagkukunan at koneksyon. Totoong kapaki-pakinabang ang mga mapagkukunan. Ngunit mas mahalaga kaysa sa mga mapagkukunan ay ang kakayahang makipaglaban. Malinaw na hindi mo kaya. Kapit Nwang. Kilala ng tatay ko ang mga tao sa itaas ninyo. Handang magbigay ang pamilya Jin ng pera, materyales at lugar. Basta't gusto nyo. Tumahimik ako. Sinasabi kong tumahimik. Ang tanging dapat mong ipagpasalamat ngayon ay, hindi ka pa naging tanga, na talagang naiinis si Xiaohao. Hindi, mali ka. Yixad, naiinis na siya. Xiaohao, maaari akong humingi ng tawad. Masyado nang huli, anong gusto mong mangyari? Wala akong gustong mangyari.
Gusto ko lang makita kung paano ka mabubuhay sa hinaharap. Naging ganito na ang sitwasyon. Plano mo pa bang magpanggap na normal? Hindi na mahalaga kung magpanggap o hindi. Sige, sumama ka sa akin. Saan ka pupunta? Sa Pulang Dragon. Ayaw ko na pinagsasabi sa akin kung anong gagawin. Hindi ito utos. Ito ay paanyaya. May pagkakaiba. Ang utos ay kailangan mong gawin kahit ayaw mo. Ang paanyaya ay gusto kong pumunta ka. Kung hindi ako pupunta, ako'y palaging maghahanap sa'yo. Ang tigas ng ulo mo. Dahil karapat-dapat ka dito. Sasamahan kita. Ano ang kondisyon? Gagawin ko lang ang mga bagay na gusto kong gawin. Huwag mong pilitin ako ng sobra. Pangatlo, ayaw ko ng mga walang silbi. Sang-ayon ako sa una at pangalawang tuntunin. Tungkol sa pangatlong tuntunin, huwag kang mag-alala. Hindi makakapagpasok ang mga walang silbi sa Huanlong Pon. Ayos lang iyon. Xiao Hao. Bakit? Babalik ka pa ba? Hindi ko alam. Kung gayon, itong pagkain ngayon ay utang ko sa'yo. Hindi mo kayang bayaran. Ganito ka pa rin nakakainis. Masanay ka na. Mag-ingat ka na lang. Kaya ko to. Xiao Hao. Ilagay na ang bilis. Sa pagkakataong ito, talo ako. Matagal mo nang natalo. Ayaw kong maniwala. Ipigilan mo. Talagang hindi ka natatakot sa paghihiganti ng pamilya Kim sa hinaharap. Maaari mong subukan. Nandito na ang sasakyan. Bago ang iyong unang opisyal na misyon, kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Sabihin mo, simula nang sumakay ka sa sasakyang ito, hindi na lang si Jin Chuanfu ang magmamasid sa iyo, kundi iba pang mga tao rin. Ayan na nga. Anong ibig sabihin? Matinding laro, matagal ko nang nakakasawa. Mukhang mabilis kang nakaka-adapt. Hindi ito ang pag-aangkop. Ito na ang pagkakataon ko na pumasok sa laro. Ang sasakyan ay pumasok sa dilim. Nananatiling nakabukas ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit ang tunay na kaayusan ay nagsimula ng gumuho. May ilan pang natutulog sa panaginip. May ilan namang nagsimula ng tumakas. At may ilan na sa wakas ay nagtanggal ng kanilang maskara. Nakatayo sa gitna ng bagyo. Mula sa gabing ito, si Xiao Hao ay hindi na ang karaniwang tao na basta na lamang matatapakan. Bintana ng katapusan ng mundo. Ganap ng nabuksan. Sunod na. Panahon na para sa iba na magbantay sa kanyang likod.